Si Duterte naman, na dati kong estudyante sa Lyceum, Ay, talaga. she has many nice things to say about me, and I also have many nice things to say about him, you know. Duterte, maluwag yung bunganga. Sabi niya, yung kapag akong presidente, isang paa ng NPA nasa Malacanang na. No? Ready for coalition. I will follow the pattern of socialism sa government. That is really, sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said, I'm a socialist. And though I am not a member of the Communist Party, but I am a socialist. And I belong to the left. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist the president. Walang masama sa left. We are more tolerant to the doubts of government. Mahalaga na sa electoral campaign pa lang ilinagay na ninyo sa agenda yung programa ng isang left president to be, at siyempre kapag kayo ay nasa posisyon na mas marami kayong magagawa, maipapatupalan ninyong mga inyong mission at vision. Galit ako sa oligarchs, sir, pati mayayaman. They get the fat of the land. At yan ang problema dyan sa ating gobyerno. And they allow it. I wish you well, all the best for you, makasama natin dyan. And hopefully, I will visit you before I will assume office. Kasi may the agenda. Magaling, mabuti po. Kasi yung ang agenda, sir. Salamat ako sa pagkakataon ito na magkausap tayo, at maraming salamat sa prospect na hindi magtatagal, magkita na tayo. Also to prepare the agenda para pag nandito na, wala na masyadong debate or issues unresolved. Diyan na ho natin gawin ang agenda yung pagdating. The agenda only. Yun ang natutunan. Yun ang natutunan ko sa iyo, sir. Salamat. Maraming salamat. Sige, sir. Pag-asa kong makauwi ako kapag panalo si Digong, Mayor Digong Duterte. Hoy ang NPA! Mabuhay! Hoy ang NPA! Mabuhay! Sinasabi ko sa inyo, I'm left. I've always been left. Duterte is a real villain, not a Filipino hero. He was and is a pro-communist, socialist, leftist leader who happened to be a president. He almost sold the Philippines to communist China. Noong si Duterte ay naging presidente, kinondena niya ang mga NPA at mga komunista. Dapat lang dahil nasa gobyerno siya. Pwede siyang ma-impeach ng Kongreso kung kakampihan niya ang mga NPA at mga komunista kung siya ay presidente. Pero alam niyo ba na bago ang eleksyon noong 2016, inamin ni Duterte na siya ay isang leftist. Pumunta siya sa mga kampo ng mga NPA at nakipagbunyi sa kanya. Sinabi pa ni Duterte kay Joe Masison na kapag siya ay mananalong presidente, siya ang magiging kauna-unahang leftist president at i-implement niya ang sosyalismo sa bansa. At ang mga NPA ay magkakaroon ng karapatang makapasok sa Malacanang. Ang sosyalismo at komunismo ay parehong uri ng gobyerno. Ito ay kontra sa demokratikong uri ng pamahalaan. Noong naging presidente si Duterte, kitang-kita naman ang pagiging pabor niya sa mga Chinese. Siya ay isang pro-China president. Pinayagan niya ang mga Chinese pogo na maglipa na sa bansa, at marami sa mga naging kontraktor ng gobyerno sa mga government projects pati sa Davao City ay mga Chinese. Hindi lang yan, si Duterte ay user ng fentanyl, isa sa opioids drugs na nagmumula sa China. Bukod pa dito, hinayaan ni Duterte na lapastangin ng China ang ating karagatan, at hinayaan ni Duterte na bulihin ang ating mga mangingisdang Pilipino. Pinayagan ni Duterte ang mga ganito dahil pareho sila ng political doctrine ng China na isa ring socialist government na pinatatakbo ng Chinese Communist Party. At huwag nating kalilimutan na halos mga Chinese drug lords ang BFF ni Duterte, tulad ni Michael Yang,
na ginawa pa niyang Presidential Economic Advisor. Ayon pa kay Joma Sison, si Duterte ang #1 drug addict sa Pilipinas dahil consumer ito ng Chinese opioids na fentanyl. At ayon pa kay Joma Sison, si Duterte ang #1 protector ng mga drug lords sa Mindanao. Alam na alam ni Joma Sison kung anong uri ng tao si Duterte. Bagamat naging presidente ng Pilipinas, ipinakita ni Duterte ang kanyang pagiging socialist president. Nilagay niya sa kamay niya ang batas sa kanyang fake war on drugs at pumatay ng maraming mga tao. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay pareho sa pamamaraan ng komunismo at sosyalismo. Ganito rin ang style sa China, North Korea, Russia, Cuba, Vietnam, at iba pang socialist communist countries. Taliwas ito sa democracy kung saan may judicial procedures na umiiral sa pag-i-implement ng batas at pagpaparusa sa taong nagkasala. Dito natin makikita na si Duterte ay isang mapagpanggap na makapilipino. Isang tunay na makapili na nagpakunwaring mahal na mahal daw niya ang Pilipinas, pero unti-unti na palang binibenta ang bansa sa mga dayuhan. Si Duterte ay traitor sa Philippine democracy at nagkunwaring against NPA upang hindi halatang siya ay isang socialist, pro-communist president inside a democratic government. Pinagtakpan niya yan, pero hindi siya nakalusot sa obserbasyon ng mga tunay na Pilipinong nagbabantay sa soberanya ng bansa. Ngayong hindi na siya presidente at si Bongbong Marcos na ang pangulo, kitang-kita nating lahat na lumabas rin ang kanyang tunay na kulay. Siya ay talagang isang leftist at mismong gobyerno ang kinokontra niya ngayon. Ang kanyang pagiging leftist, anti-democracy at pagiging socialist ay lubusan na niyang inilantad matapos niyang awayin ang gobyernong minsan niyang pinamahalaan. Isa siyang tunay na traidor sa sambayanang Pilipino. Sa kabilang banda, Marcos lang ang tunay na anti-communist president. Si PBBM ay naniniwala sa democratic rule of law. Kinikilala ang equal power of the Supreme Court at ng Congress. Kaya galit na galit si Duterte kay PBBM dahil alam na alam ni Duterte na tatamaan siya ng rule of law dahil sa ginawa niyang pambababoy ng konstitusyon ng Pilipinas. Noong siya pa ang presidente kung saan pinairal niya ang death and killings without due process. Kahit alam niya na walang death penalty na umiiral sa ating bansa. Si Joma Sison mismo nagsabi na estudyante niya si Duterte sa Lyceum. Ibig sabihin, na-absorb ni Duterte ang mga aral at doktrina ng komunismo at sosyalismo dahil siya mismo ay naging disipulo ng komunistang si Joma Sison na siyang nagsilbing Karl Marx, Joseph Stalin at Vladimir Lenin ng Pilipinas. Si Karl Marx, Joseph Stalin at Vladimir Lenin ay ang mga formulators at revolutionizers na nagpasikat ng political ideology of communism sa Union of Soviet Socialist Republic, USSR. Si Mao Zedong, na isa naniwala kay Karl Marx ang nag-implement ng komunismo sa bansang China. Ang mga native legitimate Chinese na hindi sumang-ayon ay puwersahang umalis ng mainland China at nagsettle sa Taiwan, Formosa, sa ilalim ng pamumuno ni Chiang Kai-shek. Ang Republika ng China, Taiwan, ay isang democratic country, habang ang People's Republic of China, mainland China, ay isang socialist country na pinatatakbo ng Communist Party. Kaya lahat ng mga ginawa ni Duterte, katulad ng kanyang pagiging makabayan at makapilipino kuno, ay pawang mga fronts lang para unti-unting ma-implement ang sosyalismo, komunismo sa bansa. Yan ang doktrina ng komunismo, magpanggap na kalaban para makagapang ang mga kakampi ng hindi halata. Kaya si Duterte ay isang traidor sa bansang Pilipinas. At dahil sa masamang impluwensya ni Duterte sa samabayanan, maraming mga Pilipino ang bumagsak ang morality at spirituality. Kitang-kita sa mga inuugali ng mga DDS ang kanilang pagiging anti-Bible, anti-God, anti-Christ, at anti-government. Puro pagmumura, panlalait, pang-aalimura, panglilibak ang ginagawa. Naging parang mga komunista na rin ang mga ugali nila. Walang Diyos, atheist, at hindi rumirespeto sa batas at salita ng Diyos. Communism is a real threat to Christianity and democracy. At sa pag-upo ni Duterte bilang presidente, nakita natin ang kanyang naging impluwensya sa mga kabataan at maraming mga Pilipino. Bumagsak ang moral, bumagsak ang espiritual, bumagsak ang cultural Filipino heritage dahil napasukan ng communist and socialist mindset na walang ibang Diyos kundi yung tao lang. Siya rin ang doktrina ng Antichrist. Kung buhay pa ito si Joma Sison,
Malamang magkikita sila ni Duterte sa Netherlands, kung saan si Joma Sison ay nabigyan ng asylum na siyang ina-avail din ni Harry Roque ngayon. Hindi lang si Duterte nag-commit ng crimes against humanity, siya rin ang nag-commit ng crime of treason hindi lamang sa konstitusyon ng Pilipinas, kundi sa sambayanang Pilipino, kung saan maraming naging bulag at naging palasamba sa mamamatay tao. Sabihin niyo ngayon mga DDS kung tama pa ba ang pinaglalaban niyo. Salamat at ang Panginoong Hesus na ang gumawa ng paraan upang hindi tuluyang mahulog sa kamay ng Communist China ang bansang Pilipinas, na siyang isinalba at iniligtas ni President Ferdinand E. Marcos noong panahon na nagdeklara siya ng martial law. Tayo ngayon ay nasa Cold War. Labanan ito ng prinsipyo. Labanan ito ng tunay na mga Pilipino na pro-Philippines at mga traidor na mga Pilipino na pro-China. Huwag na huwag tayong boboto ng pro-Chinese communist senators, congressmen at politicians dahil mga traidor yan sa bayan. Patuloy nating suportahan ang ating Pangulong Marcos. Please watch and share.